Memorable experience. Siguro, hindi ako magiging bias, pero yung pinaka-memorable experience ko talaga is with Sir Gary Valenzuela. Kasi since childhood talaga, siya sa mga tinitingala ko na artist. And 2023, nagkaroon kami ng number sa ASAP. Na isa rin sa mga favorite song ko is Pain by Al Jarreau. Pinerform namin dalawa yon, and I think that was the most memorable experience of my career with Sir Gary Valenzuela. Is there any artist you dream to work, collaborate with any artist? Collaborate with other artists? And Siguro sa isang track. Siguro unahin natin Sir Gary Valenzuela talaga. Kasi isa siya talaga sa mga naging inspiration ko while on the process. Kaya ayun, Sir Gary. And ganyan susulat mo ng mga songs mo, nakaka-experience ka ba ng like yung pag-block sa writing mo? Yun, writer's block. Paano mo namamanage mo? Ayun, normal lang talaga na magkaroon ng writer's block sa process. Pero yun nga, may natutunan ako na huwag mong ilimit yung sarili mo when it comes to expression. Kasi yun nga, songwriting and storytelling is hindi nagkakalayo yan. So, yun nga, while writing a song, isipin mo na you are telling a story. You are creating a story of your life, or maybe you're creating a story of other people. Or pwede ka rin kumuha ng inspiration na sumulat ka ng kanta to touch the people's hearts. So, doon ako umuhugot, and yun nga, pag nandun yung mindset mo na you are writing song to express, mas madali siya. And ayun, kapag nagkakaroon ako ng writer's block, lagi lang iniisip na may kakwentuhan ako sa harap ko para hindi ako nawawala. And last ka na lang, since reading the Idol Pain and Pains, what have you learned and discovered in yourself as an individual and as an artist? Ayun, siguro pagkatapos ko manalo na Idol Philippines, humility talaga. Yun natutunan ko. Talent will lead you to other places, or yun yung susi para makaalpas ka dito sa industry na to, yung talent. Pero yung attitude will take you to another level. Oo, magaling ka, pero kung lacking ka sa attitude, siguro kahit saan naman profession siguro na napapasukin mo, basta hindi maganda ugali mo, hindi ka tatanggapin ng mga kung sino tatanggap sa'yo. Yung talaga, humility is one of the things na dapat mo i-consider kapag join ka sa industry na. Thank you. Thank you. Thank you, Mas. Ito naman, Kimo, ang willing din mag-finalist. Yun! Wala iba kundi si Emil Basa. Hello. Okay. May lang ako dun sa mga songs na nirelease mo sa album. Mula to sa linya na panibagong anthem na mga martir sa pag-ibig yung nasusunog. So, may part ng lyrics dun is, mahirap man kahit ulit-ulitin, mulit-muling aking gagawin sa nag-iisang dahilan, mahal kita kahit pa masunog. Mula sa linyang to, do you think is it still worth it even to reconsider to fight for a relationship trapped in a cycle of betrayal and broken promises? Ayun, naniniwala ako na tulad sa isang pagkain, 1 is good, 2 is enough, and that's it. Parang love din. Sinulat ko yung nasunog na, yun nga, binigyan ko pa ng second chance yung taong yun. But then again, hindi na work. And yun nga, while writing that song then also, kaya nasunog yung title niya. While writing that, nagkukwento kami Sir Jonathan na ano ba yung mga bagay na hindi na pwedeng ibalik pa. Yung mga bagay na nasunog na. Kasi yun nga, just like yung mga bagay na nasunog na, hindi mo na siya mababalik sa original form niya. Hindi mo na siya maibabalik sa same na kung ano man yung nabuo nyo. Parang love din, gano'n. Pag nasunog na, wala na siya sa original form niya, so bakit mo pa ipupush pa? Yun. Can you share a story sa background nung nasunog? Pero kung okay lang naman sa yung background ng song na yun. I mean, ano ba yung story behind that song? Yun. Ayun, tulad nga ng sabi ko kanina, sinulat ko siya sa isang person na nagkaroon kami ng relationship. It's a long distance relationship. And ayun,
doon ko na-realize na pwede siya mag-work kapag committed kayo sa isa't isa. And ang game ng long distance relationship is may the honest soul win. And without honesty, hindi mag-work yun. And without faithfulness sa isa't isa, hindi rin mag-work yun. And ayun, doon ko ninarate sa nasunog kung ano yung nangyari sa amin dalawa. Hindi man word for word, pero you will get the point kung bakit ko nasunog yung nasunog. Pero sinabi mo kasi, pero okay lang kahit hindi pa sure. Oh. Sinabi mo kasi binigyan mo siya ng second. Yes, binigyan ko siya. Ano ba yung kasalanan? ikaw mag-ano, ikaw mag Tissue. Sige, feel ko alam ko yung kasalanan niya. Yung sinabi mo palang na honestly. Yun. May cheating involved at that time. So, ayun. Kaya ko rin nasulat yun, kaya ko rin gustong i-share yun dahil nangyayari talaga siya. And it's a human act na dapat hindi siya nagiging normal, hindi dapat siya nino-normalize, hindi nino-normalize yung cheating dahil yun nga. Ibang feeling siya kapag ikaw mismo naka-experience it, tsaka hindi maganda yung outcome. Magbabagong tao ka kapag naka-experience ka ng cheating. And nasunog will tell you that. Pero ano yung favorite song sa Favorite song? Siguro yung Sayaw Mo Lang. Kasi ano na yun eh, yun na yung face ko na medyo laid back na ako, okay na ako, nakamove on na ako. And yun nga, telling isayaw mo lang na kung may problema ka sa buhay, kung ano mang walks of life na nasaan ka, all you need to do is shake it off and isayaw mo lang. And, my second question is, ito yung personal favorite ko dun sa album, yung Di Mapigilan. So, these two songs, yung Nasusunog and Di Mapigilan, pinipinta niya yung katapangan mo, yung resilience mo, and yung patience mo when it comes to love. So, di ka man mapapigil kahit pa kay Batman, pero isa lang ang iyak sa labang walang kasiguraduhan. Lahat ng laban ay may hangganan. And this is the hardest decision you have to face, to decide to close this chapter in your life, that these illusions of a happy ending must come to an end. So my question is, where do you draw the line in being unstoppable in love with the reality that not every connection is meant to last? When it is the best time to stop? When is the best time to stop? Yun nga, tulad din ng mahilig kasi ako talaga magbasa. May nakita ako sa internet na paano mo na-realize na hindi ka na mahal ng taong mahal. Sabi niya, yung hindi na raw siya ginagawa ng kape tuwing umaga. Kasi yun nga, tulad nga ng love, parang love is action. Love is everyday na nararamdaman ng isang tao. And ayun, kapag nawala na yung spark na yun, na kahit sa maliit na paraan, siguro doon ka na mag-decide when to stop. And yun, na-realize ko din yun during way back pa na kapag sobra na, tigil na. Kasi yun nga, nakasira din ng well-being yun, nakasira ng wiring bilang isang tao. And it's okay to stop. Yun. May question lang. Yes po. Kasi di ba naranasan mo yung inspired in love, tapos naranasan mo rin yung heartbreak. Where do you find yourself, na mas madaling magsulat ng kanta? Nung inspired ka ba o nung masakit ka? Yun sir, na medyo maluwag talaga. Siguro nung inspired ako. As in, yung I'm Home na track, sulat ko lang siya in 30 minutes. As in, tapos na siya. Kasi yun yung time na inspired talaga ako to write a song, to express myself, and gawin siyang song. And ayun, doon ko siya na-conclude na ang best time to write a song is kapag inspired ka. Kasi pag nagsulat ka ng heartbroken song naman, masakit din siya sa'yo. Kasi ramdam mo eh. Ramdam mo every words, every phrase, every notes. Lalo na kapag magaling yung mga producers na nakapaligid sa'yo. It
will affect din kung paano mo i-handle yung emotion while writing that song. May nasulat ka namang other artist na sabi mo, ay sayang sana ako na lang yung nag-release. May ganun ba? Hindi naman, parang ako naman kino-consider ko yung mga song ko na parang akin din, na lahat favorite ko. Ganun ko siya i-treat na kailangan maganda rin siya, kahit sa other artists. And yun din yung magiging magiging antics mo when it comes to songwriting, na treat it like your own. Kasi mas maganda yun, and mas may touch yun ng personal, personal flair mo when it comes to songwriting. Akin to, pero iba yung magsusunod. Thank you, sir. Yes. Since this album drops around your birthday month, was this intentional and do you think it's a personal rebirth or new chapter for you? Actually, unintentional siya, sir. Pero yun nga, like what you've said, na ito rin yung magmamark na here's Kimo for you. And somehow, it's a rebirth din of Kimo dahil yun nga, di ako nag-release talaga ng mga cover songs. And inantay ko talaga tong moment na to na i-share yung music ko sa maraming tao. Yes, it's not easy to cover a song or to do some songs na sinulat ng other artists or i-post lang yung cover. Pero din siya new heights din talaga siya kapag na-recognize yung song na sarili mo, sulat mo, and pinag-effortan mo talaga na gawin. Thank you, sir. Yes po. Yes po. Si Wanye Morris po. Yes po, may communication pa rin kami with each other. And yun nga, recently po, nagkaroon po sila ng concert dito sa Manila. Ayun, nag-message siya sa akin na let's see each other. And ayun, nangyari. Kasi yun talaga yung promise niya sa akin nung time na yun, nung hindi pa ako sumasali ng Idol Philippines. By the way, short story. Sumali po ako ng online competition ng pandemic na hosted by one of the singers of Boyz II Men, si Wanye Morris. And out of 200 all over the world contestants, merong European, merong African American, merong American. Ako lang po yung Asian na nakapasok sa competition na yon, and nakaabot po ako ng top 6. That's why, yun yung rason kung bakit na-meet ko si Wanye Morris ng Boyz II Men. And ayun, he kept his promise na kikitain niya ako kapag nagkaroon siya ng tour sa Pilipinas. And ayun, nangyari, and minute niya ako, and ayun, sabi niya, let's keep in touch, and siguro, soon, nagkaroon kami ng work together. Question, kung may isang song ka sa album na gusto mo magkaroon ng duet version, sino sa mga artist, sa mga singer na gusto mo makaduet, and anong track sa album yung gusto mo magkaroon ng duet? Siguro yung duetable na song sa track is yung Di Mapigilan. Ayun, siguro kung pipili ako ng artist, Casey. Easy to listen. Meron ka bang nasulat na hindi na isama dito sa track na ito? Actually, sir, marami. Marami. Opo. So, dun sa hindi na isulat, na hindi na isama, meron ba roon na tungkol dun sa ex mo? Ay, wala na po. Wala. Siguro, ano na yan, yung face na sinulat ko na yun, transition na yun ng moving on. Okay. Moving on stage ko na yun. Ayun. Thank you. Yun din pala, parang pag may pa ako yung sarili sa ibang tao kasi sa huli, ayun, magiging kanta na lang siya. Hindi kasi di ba merong happy memories din yun, di ba? Yan. So, nagsama rin kayo nun, di ba? Yes, Hindi po. naman kayo long distance na by Facebook lang kayo nagkita, di ba? Hindi naman ganun, di ba? Hindi naman po ganun. And yun din. Kaya ako rin nasulat yung kanta because of the good memories. And also the bad memories na nagkaroon kami. Kaya, ayun. Pangit din minsan kapag marunong kang gumawa ng kanta, kapag hindi mo na-express through words yung kanta mo. Ay, through words yung mas gusto mo sabihin. Ginagawa mo na ng kanta. Kaya, ayun. Okay, last question. Ask ko lang. Yes po. Sa mga track mo, bukod sa music video, sino gusto mong dream artist na gumawa na ng music video sa track mo?
music video, Sa actually, Video. actually nangyari na siya eh. Yung sa Nasunog na ano, di ko rin in-expect kasi Quiz Enchong din yung yung gaganap na artist for that song. And kung hindi nyo pa nakapanood guys, panoorin nyo sa YouTube yung music video na yun. And first, sa Star Music yun na magkaroon ng CGI ang isang music video. And ayun, sobrang ganda. Inside Job Studios yung nag-produce. So, And guys, we'd like to greet happy birthday kay Kimo on September 24. Happy birthday! Happy birthday! Copyright. Kimo, picture lang.